Kasunod ng nakaraang episode, si Shangguan Yulin ay labis na nabugbog at nagkapasa-pasa dahil kay Zuo Fan. Natakot hanggang sa punto ng pagkawala ng malay. Gayunpaman, nang magising siya at matagpo ang tahimik ang paligid ng walang kahit isang kaluluwang makikita, agad siyang nakahinga ng maluwag, masayang nag-iisip na ang lahat kanina ay isa lamang bangungot. Hindi inaasahan, habang lihim na nagagalak si Shangguan Yulin, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw mula sa napakaitim na kagubatan, na nagpatindig ng balahibo sa kanyang likod. Mabuting disipulo, sino ang kasasabi mo lang na isang matandang pervert? Nang marinig lamang ang boses na iyon, agad na nanginig ang buong katawan ni Shangguan Yulin, takot na takot tulad ng isang nagulat na ibon. Tunay nga, iyon ang boses ng matandang demonyong iyon. Ang lahat kanina ay hindi pala panaginip. Ang isiping hindi pa man lang pala umalis ang matandang demonyong iyon. Hindi mapigil ang kumaibat ng balat sa mukha ni Shangguan Yulin. Halos maiyak, nagmamadali siyang paulit-ulit na nagmakaawa. Guro, hindi maglalakas loob ang iyong disipulo. Kanina lamang, isinusumpa lamang ng disipulong ito ang mga tao ng Flying Cloud Manor. Ang mga pervert na iyon ang mga bantay ng Flying Cloud City, ginagawa ang kanilang trabaho ng napakasama na kahit sino ay basta na lamang makapapasok sa lungsod ayon sa gusto nila. Umiyak at nagmakaawa si Shangguan Yulin habang litong-litong naglalabas ng samuti-saring dahilan upang magpaliwanag. Gayunpaman, habang lalo siyang nagsasalita, lalong kaawa-awang gumuho ang kanyang lakas ng loob, humihina ang kanyang boses hanggang sa naging parang ugong na lamang ng lamok. Sa mismong sandaling yun, isang nakapangingilabot na tunog ng pagngangalit ng mga ngipin ang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman, na nagpatindig ng kanyang anit. Tunay nga, sa sandaling ito, galit na galit si Shangguan Yulin sa mga bantay ng Flying Cloud Manor hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto, baliw na nagmumura sa kanyang puso. Lintik na yan, paano ba ginagawa ng mga taong ito ang kanilang trabaho? Ang seguridad ng dakilang Flying Cloud City ay napakaluwag na kahit ang gayong pervert na matandang demonyo ay mayabang na makapapasok. Paano ito matatawag na proteksyon? Nasaan ang seguridad? Kinain na ba ng mga aso? Kaya lamang, masyado siyang masigasig sa pagmumura na ganap niyang nakalimutan ang isang mahalagang punto. Kung ang seguridad ng Flying Cloud City ay tunay ngang napakahigpit na kahit isang langaw ay hindi makalulusot, paano nakapasok ng lihim ang kanyang angkan ng Shangguan dito? Sa madaling salita, hindi ba tiyang mismong butas na labis niyang isinusumpa ay siya ring sinasamantala nila? Nagtatago sa isang lihim na lugar sa malapit, narinig ni Zuo Fan ang bawat salita. Pinigilan niya ito sandali, ngunit sa huli ay hindi na nakatiis. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay umarko sa isang masamang ngiti habang walang pakialam na nagsalita. Oh, mabuting disipulo, isinusumpa mo ba ang mga tao ng Flying Cloud Manor? Magaling na sumpa, bilang iyong guro, sa tingin ko rin ay nararapat yun sa kanila. Tunay ngang pinabayaan ng mga taong yun ang kanilang mga tungkulin, ganap na walang kaayusan, hinahayaan ang kahit sino na basta na lamang makalusot sa lungsod. Sa pagsasabi nito, sinadyang pahabain ni Zuo Fan ang kanyang tono at makahulugang natawa. Hahaha, tunay ngang napakadelikado. Gayunpaman, dapat pa nga natin silang pasalamatan. Kung ang mga taong yon ay hindi naging ganoon kapabaya at kasalawla sa kanilang trabaho, paano tayo maayos na makapapasok dito? Dapat mong malaman, isa itong mahalagang kuta na pinangangasiwaan ng isang Sword King. Hindi mapigil ang mamula ng mga pisngi ni Shangguan Yulin. Alam na sinasadya siyang tuyain ng matandang ito, agad niyang itinikom ang kanyang bibig, hindi naglakas loob na magsalita pa ng isa pang salita. Binigyan siya ni Zuo Fan ng makahulugang tingin at walang pakialam na nagsabi. Napakahusay, sa pagkakitang napakarupok ng iyong mga buto, hahayaan ko munang maging utang mo ang 100 kautaw para sa seremonya ng pagiging disipulo sa ngayon. Hindi na kailangang magkautaw sa ngayon. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Shangguan Yulin, at labis na nagagalak na nagsabi. Totoo po ba? Salamat, guro. Salamat po, guro. Ha. Bagamati sinabi niya yon ng malakas, sa kanyang puso ay galit na galit siya rito hanggang sa kamatayan, nagngangalit ang mga ngipin sa labis na sama ng loob. Sa panlabas, umakto si Shangguan Yulin na tila naiyak sa pasasalamat,
ngunit sa kalooban ay nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at may hinanakit na nagmura. Guro, ikaw na immortal na matandang demonyo. Huwag nang pansinin na hindi pa nagkukawtaw ang tatay na ito sa iyo. Kahit pa ginawa ko yun, hinding-hindi kikilalanin ng tatay na ito ang isang pervert na tulad mo bilang guro. Maghintay ka lamang kapag nakabalik na ako at may suporta na nitiyuhin, tiyak na tatalikuran kita at tatangjing kilalanin ka, matandang tampalasan. Bukod pa riyan, tandaan mo itong mabuti. Huwag mong hahayaang makita ka ng binatang Panginoong ito sa susunod, kundi tiyak na babalatan kita, bubunutin ang iyong mga litid, at babaliin ang iyong mga buto. HHH. Nagtatago sa isang lihim na lugar sa malapit, tila nabasa ni Zuo Fan ang kanyang mga iniisip, ang kanyang mga labi ay umarko sa isang masamang ngisi habang nagsasalita. Gayunpaman, bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang seremonya ng pagkawtaw, ang ating katayuan bilang guro at disipulo ay itinatag na ngayon. Hindi ka dapat tumalikod at itakwil ang iyong guro, naintindihan mo ba? Nagmamadaling tumango si Shangguan Yulin na may pilit na ngiti. Opo. Guro, huwag mag-alala, tiyak na hindi gagawin ng disipulong ito ang gayong bagay. Hindi napigilan ni Zuo Fan na ihagis ang kanyang ulo pabalik sa isang buong pusong halakhak, saka may paghamak na umiling. Mabuting disipulo, anuman ang mangyari, bilang iyong guro, nabuhay na ako ng daan-daang taon. Kung naniwala ako sa iyo ng ganoon kadali, hindi ba tinawala ng saysay ang lahat ng mga taon ng aking paglalagalag sa kontinenteng ito? Nagmamadaling ikinaway ni Shangguan Yulin ang kanyang mga kamay, sinusubukang magmukhang ganap na tapat. Hindi, guro. Kailangan ninyo akong paniwalaan. Tunay kitang kinikilala bilang aking guro at tiyak na hindi magbabago kailanman. Marahang natawa lamang si Zuo Fan at nagsalita sa isang masamang tono. Napakahusay, hindi na kailangang magsalita pa. Bilang iyong guro, hindi ako ganoon katanga. Bukod pa riyan, naghanda na ako ng maaga. Habarin mo ang iyong pang-itaas na damit at hayaan mo akong makita. Hindi mapigilan ni Shangguan Yulin na makaramdam ng sindak, nagmamadaling mahigpit na niyakap ang kanyang sarili, ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at ang mga mata ay nag-umapa sa pagkaalerto. Anong nais mong gawin? Ang matandang pervert na ito ay nagpakita na ng lahat ng uri ng kakaibang ugali kanina, sino ang nakakaalam kung anong iba pang masasamang pakana ang maaari niyang gawin? Tunay ngang hindi niya maaaring ibaba ang kanyang bantay. Nang makita ang kanyang reaksyon, hindi napigilan ni Zuo Fan na tumawa, marahang nagsasalita. Huwag mag-alala, disipulo. Bagamati ang iyong guro ay isang demonyong pinuno na may medyo kakaibang ugali, wala akong interes sa pagpuputol ng manggas. Mapapanatag mo ang iyong isipan. Bukod pa riyan, kung talagang may nais gawin ng iyong guro sa iyo, maghihintay pa ba ako hanggang ngayon? Maingat na tinimbang ni Shangguan Yulin ang kanyang mga salita at seryoso itong pinag-isipan, tunay nga itong totoo. Nang wala nang dapat pagdudahan, napanatag siya ng sapat upang habarin ang kanyang damit, na naglantad ng isang katawang puno ng mga sugat. Sa pagtingin sa mga pinsala sa kanyang katawan, lalo pang tumaas ang puot sa puso ni Shangguan Yulin. Ang lahat ng ito ay regalo mula sa matandang pervert na yun. Kaagad pagkatapos, nagsalita si Zuo Fan. Ngayon, subukan mong paganahin ang iyong lakas ng yuan. Nang marinig ang mga salita ni Zuo Fan, agad na pinaganya ni Shangguan Yulin ang kanyang kultibasyon ng naaayon. Hindi inaasahan, sa loob lamang ng maikling sandali, isang napakakakaibang bagay ang nangyari. Sa mismong bahagyang lubog niyang dibdib, 4 na malalaking gintong salita ang biglang lumitaw ng malinaw, basura ng landas ng demonyo. Agad na lumiit ang mga balintataw ni Shangguan Yulin. Sa pagkagulat, nanlaki ang kanyang mga mata at nalaglag ang kanyang panga, halos hindi mapanatili ang kalmado. Nanginginig na itinuturo ang kanyang dibdib, nauutal siyang nagsalita ng magulo. Ito, anong nangyayari? Napahalakhak si Zuo Fan ng buong puso. Disipulo, kaming mga tao ng landas ng demonyo ay hindi kailanman tinanggap ng mundo. Kaya naman, sino mang pumasok sa landas ng demonyo ay dapat magkaroon ng mga salitang ito na nakaukit sa kanila bilang paalala na huwag kailanman mawalan ng ating asal, at sa anumang sitwasyon ay huwag gumawa ng anumang marangal. Kaya naman, mula ngayon, sundan mo na lamang ang iyong guro at maglagalag sa mundo.
Kung tungkol naman sa pagmana ng angkan ng Siyangguan o ano paman, huwag mo na itong isipin pa. Naniniwala akong tiyak na hindi nila papayagan ang isang taong may 4 na mapang-uyam na salitang nakaukit sa kanyang dibdib na mamahala sa pangkalahatang sitwasyon ng angkan ng Siyangguan. Kung tutuusin, sila ay isang tanyag na angkan. Paano nila madaling tatanggapin ang gayong mantsa? Walang tigil na kumaibat ang balat sa mukha ni Siyangguan Yulin. Sa sobrang galit na halos sumabog ang kanyang baga, nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Guro, ang paggawa nito ay walang pinagkaiba sa pagsira ng aking kinabukasan. Ang panghabang buhay na hiling ng disipulong ito ay magdala ng walang hanggang kaluwalhatian sa angkan ng Siyangguan. Kahit na magkasama nating pagsaluhan ang mga kapakinabangan ng angkan ng Siyangguan sa hinaharap, ayos lamang iyon, ngunit talagang hindi mo dapat nakawin ang lahat mula sa akin." Mahinang bamulong si Zuo Fan. "Oh, kasasabi mo lang ba na magkasamang pagsaluhan?" Hindi mapigil ang maitaas ang mga kilay ni Zuo Fan habang bigla siyang nagtanong. "Totoo ba ito?" Nang makarinig ng kislap ng pag-asa, nagmamadaling tumango si Siyangguan Yulin at nagsabi, "Tama iyon, totoo po. Hangga't di pinamamahalaan ko ang angkan ng Siyangguan sa hinaharap, at ikaw ang aking guro, hindi ba ang kalahati ng angkan ng Siyangguan ay magiging sa iyo rin?" Tumawa si Zuo Fan. "Magaling. Anong taksil na munting traidor? Kung narinig ng iyong tiyuhin ang sinabi mo ngayong araw, tiyak na mamamatay siya sa galit. Gayunpaman, gusto ito ng matandang ito. Ha ha ha." Tumawa ng malakas si Zuo Fan, mabilis na bumubuo ng mga hand seal ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang 4 na malalaking karakter sa dibdib ni Siyangguan Yulin ay ganap na naglaho. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Siyangguan Yulin na magalak ng labis, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man niya maipakita ang kanyang kasabikan, ang kasing lamig ng yelong boses ni Zuo Fan ay umalingaw-ngaw muli. "Mabuting disipulo, tandaan mo ang mga salitang binigkas mo ngayong araw. Mula ngayon, dapat mong sundin ang mga utos ng iyong guro sa lahat ng iyong gagawin. Kung hindi, ang lilito sa iyong dibdib ay hindi lamang ang 4 na salitang iyon. Marahil maging ang iyong munting buhay ay magwawakas doon mismo." Nang inig ang katawan ni Siyangguan Yulin, ngunit may bakas pa rin ang pagdududa na lumitaw sa kanyang mga mata. Nangutya si Zuo Fan at nagpaliwanag. "Nagtataka ka kung bakit lumitaw ang 4 na salitang yun kanina, tama ba? Ha ha ha, yun ay dahil naglagay ang matandang ito ng sumpa ng dugo sa iyo. Nakita mo ito mismo, kanina, matapos mong paganahin ang iyong lakas ng yuan, ang 4 na salitang yun ay agad na lumitaw sa iyong dibdib. Nangangahulugan yun na ang sumpa ng dugo ay na-activate. Kung hindi pinigilan ng matandang ito ang tatak ng sumpa sa tamang oras, sa loob lamang ng 15 minuto, tiyak na sumabog ka na sa mga pira-piraso, nagkawatak-watak ang iyong kaluluwa ng walang libingan." Naging mapatla na parang patay si Siyangguan Yulin sa takot, nanlalaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Paano? Paanong naging posible yon? Marahang natawa si Zuo Fan. "Ha ha ha, walang imposible. Ang mga pamamaraan ng matandang ito ay isang bagay na ang isang bagong pasok na disipulong tulad mo ay hindi pa nasasaksihan noon. Nais mo bang malaman kung paano namatay ang iyong naunang 9 na nakatatandang kapatid sa sekta?" Humph humph humph. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zuo Fan, ang kanyang madilim na boses ay umalingaw-ngaw. "Idiin mo ang Shenchi Acupoint sa iyong kanang braso, pagkatapos ay paganahin ang iyong lakas ng yuan patungo sa iyong kanang braso." Nang marinig ito, agad na sumunod si Siyangguan Yulin. Ngunit sa sandaling pinaganya niya ang kanyang lakas ng yuan. Narinig niya ang isang malakas na kalabog nang ang isang gintong apoy ay biglang sumabog sa kanyang kanang braso, agad na nasunog at naputol ang kanyang mga meridian doon. Agad na labis na nasindak si Siyangguan Yulin, nagmamadaling nagmakaawa. "Guro, sa hinaharap, tiyak na susundin kita. Ano man ang sabihin mong gawin ko, hinding-hindi ako magdadalawang isip. Nakikiusap ako sa iyong maawa at alisin ang sumpang ito ng dugo para sa akin." Na may mukhang puno ng ganap na sindak, agad na lumuhad si Siyangguan Yulin sa lupa, paulit-ulit na nagkukautaw na parang nagbabayo ng bawang nang hindi man lamang kailangang paalalahanan ni Zuo Fan. Nang makita ito,
Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Zuo Fan, at sa wakas ay nagpakita siya ng nasisiyahang ngiti. Napakahusay. Dahil ganoon nga ang sitwasyon, sabihin mo muna ng malinaw sa akin kung ano ang totoong layunin ng iyong angka ng Shangguan sa pagpunta sa Flying Cloud City sa pagkakataong ito. Bahagyang nanigas ang katawan ni Shangguan Yulin. Nag-atubili siya ng matagal bago sa wakas ay mahinahong tumango. May bakas ng kawalan ng magawa sa kanyang mukha habang nagbuntong hininga, at tubiling isinasalaysay ang buong pangyayari. Bahagyang tumango si Zuo Fan, na tila naunawaan na ang lahat. Saka casual na nagsalita, kaya pala ganoon. Ang banal na sandata ng silangang lupain, ang Soaring Sky Sword, ay dinala pala sa gitnang lupain ni Shangguan Feiyun. Matapos malaman ang buong kwento mula simula hanggang wakas, hindi napigilan ni Zuo Fan na tumango at magsalita. Hindi nakapagtatakang ibinuhos ng angka ng Shangguan ang lahat at kumilos ng napakapusok sa pagkakataong ito. Lumalabas na ang lahat ay para sa banal na sandatang nagbabantay ng lupain. Itinaas ni Shangguan Yulin ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid ng malabong domain, hindi alam kung saan nagtatago si Zuo Fan. Hindi mapigil ang sumibol ang pagdududa sa kanyang puso, at maingat siyang nagtanong. Guro, hindi ba't sinabi mo kanina na alam mo na ang lahat? Bakit pakiramdam ko ay ngayon mo lamang nalaman ang aming layunin? Agad na sumigaw si Zuo Fan sa isang malamig na boses. Lapastangan. Anong kakaiba sa pagkaalam ng iyong guro sa ilang mga bagay at hindi pagkaalam sa iba pa? Ngayon, anuman ang itanong ng iyong guro, sumagot ka ng totoo. Kung maglakas loob kang maglihim ng anuman na nagkataong alam na ng iyong guro, kung gayon ay humph-humph. Nagmamadaling tumango si Shangguan Yulin, sumasagot ng may takot. Naintindihan po, tiyak na hindi maglalakas loob ang disipulo na maglihim ng anuman. Nang masabi yun, hindi napigilan ni Shangguan Yulin na lihim na maghinanakit sa kanyang puso. Ang matandang ito ay tunay ngang napakatuso. Ang pagsasalita ng kalahating totoo ng ganoon ay nag-iwan sa kanya na ganap na walang kamalayan kung gaano karami ang nalalaman ng kabilang panig. Bukod sa pag-amin ng buong katotohanan, wala siyang pagkakataon para sa pandaraya. Kung hindi sinasadyang nagalit niya ang matandang ito at na-trigger ang sumpang bagay na yun sa loob ng kanyang katawan, kapag sumabog ang gintong apoy na yun mula sa loob, natatakot siyang agad siyang mamamatay sa isang dagat ng apoy. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Shangguan Yulin na magbuntong hininga at walang magawang umiling. Tila sa pagkakataong ito, siya ay tunay na nakatakdang maging isang taksil sa angka ng Shangguan. Matagal nang nakita ni Zuo Fan ang kanyang masasamang intensyon, ngunit naniniwala rin na ang isang tulad ni Shangguan Yulin ay tiyak na hindi isang taong mananatiling tapat sa angka ng Shangguan hanggang kamatayan. Sa harap ng pagpili sa pagitan ng buhay at karangalan, tiyak na uunahin niya ang kanyang sariling buhay higit sa lahat. Dahil dito, ang gayong tao ay mas madaling kontrolin at mas angko-ara samantalahin ni Zuo Fan. Nag-isip si Zuo Fan sandali, saka walang pakialam na nagsalita upang higit pang mag-usisa. Mabuting disipulo, paano kung nais din ng iyong guro ang Soaring Sky Sword na yon? Isasakripisyo mo ba ang iyong buhay para sa angka ng Shangguan, o papayag kang dalhin ang espada na yon at ibigay sa iyong guro?